Sino ka? Bakit kayo magkamukha? Ni Queen at ako? Ay, walang oras magpaliwanag. Sumama ka na kay Queen kay Mommy. Alis na. Bilis. Kami na bahala dito ni Yui. Momay. Tianchen, Sinsin. Ako si Mommy. Momay. Tara, sumama kayo kay Mommy. Tara. Momay, bilis. Helicopter dalang gago, malapit na. Nandito na siya. Momay, mali ang daan mo. Elevator, nasa kabilang dulo, sa side niya. Huwag tumingin, huwag magsalita. Sandali lang. Saan po ang Sa gawing iyon. Teka. Hinto. Ano ang ginagawa mo? Ang iyong mga mata parang isang tao. Mukha ka ring isang tao. Ganoon ba? Mukhang tao pero hindi naman gumagawa ng tama. Bitawan mo ako, nasa ospital tayo. Pareho, talagang pareho. Kapareho ng galit niya noon. Ang tagal na natin hindi nakita. Songbrunyan. Hoy, Kuya Sibay. Nahirapan sa panganganak si Songbrunyan sa ospital. Malapit nang mamatay. Mabuti pa nga kung mamatay. Songbrunyan, huwag mong kalimutan. 6 na taon na ang nakalipas. Kinuha niya at ni Jen Ilin ang anak mo. At muntik pang mamatay ka at ang iyong mga anak. Sino si Songbrunyan? Ginoo, mali po ang pagkakilala ninyo sa akin. Paano? Paano naman hindi? Ginoo, pakibitiwan ako. May asawa at anak ako. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang aking mister. Nagkamali ako ng pagkakilala. Lumayo ka, natatakot ang anak ko. Paumanhin. Ang dalawang batang ito. Halika na kay Mommy. Teka, Daddy. hindi ako nagkakamali, di ba? Si Tianchen at Sinsin, umiti sila. Boss Bo, si Master Chanchan at Miss Tinsin, talagang ngumiti. Yui, Lele, tumigil kayo sa pagngiti. Kung mahuhuli tayo, lahat tayo mawawala. Bumalik kayo sa kama, magkunwaring may sakit. Huwag kang tatakbo. Momay, may driverless car sa elevator, dadalhin kayo sa tamang lugar. Okay, matagumpay ang misyon ngayon, uwian na. Sige, Momay. Saan tayo dalawa galing? Nahimatay si Mommy. Nagpanggap na hindi nakita. Papatayin ko kayong dalawa. Kung magsasalita kayo, 3 araw kayong walang kakainin. Kuya Sibay. Daddy. Ano yon? Dade, susunod na ako palagi. Huwag mong gutumin si kuya. Ako na lang ang pagalitan. Lumalaki pa kasi si Bunso. Hindi pwedeng magutom. Ano? Sino ang nagpapatay gutom sa inyo? Wala, ako ang nanay nila. Paano ko sila pababayaan? Nagreklamo na pala ang mga salot na to. Tianchan Sinsin.
Hindi dapat nagsisinungaling ang bata. Hahaba ang ilong. Bakit hindi himaba ilong mo? Hindi naman ako nagsinungaling. Magsalita ka ng maayos o 3 araw kang walang pagkain. Daday, hindi pala totoo ang kwento. Hindi humahaba ang ilong kapag nagsinungaling. Jenny Lynn, talaga bang anak mo sila? Ano ba yan? Siyempre anak ko. Ikaw ba ang nanganak? Sinusubukan ko lang silang disiplinahin. Nagbibiro lang naman ako. Sana nga. Kung anak sila ni Nyan, napakaswerte nila. Maalagaan sila ni Nyan. Hindi sila magiging ganito. Hindi pa gumagaling ang sugat ko. Sakto para maturuan ang masamang babae. Ito ang pagpapasa ng problema. Daddy, yakap. Sige, ano yon? Kaya pala pinagbantaan mo sila. Jenny Lynn, akala ko mahigpit ka lang. Pero grabe pala ang trato mo sa mga bata. Hindi ako yun. Sino pa kundi ikaw? Huwag mong sabihin na ang mga katulong ang nanakit sa mga anak ni Busibay sa engagement party sa 3 araw. Ihayag kong kinansela ang kasal natin. Huwag kang magkansela. Kailangan ni Chanchan at Sinsin ng nanay. May problema na sila sa pag-isip, hindi ka nagsisisi. At nananakit ka pa. Ang magiging tagapagmana ng Bosiklan. Hindi dapat may nanay na tulad mo. Mga batang to, maghintay kayo. Yan Sinsin. Pwede bang makipaglaro sa inyo ang daddy? Sasamahan kami ng daddy? Totoo ba? Hindi pwede. Hindi masyadong nagsasalita sina Chanchan at Sinsin. Hindi rin masyadong ngumiti. Kayong dalawa, mga tanga. Ngiting-ngiti pa kayo. Hindi ba kayo natatakot na mahuli? Ano nangyari? Ginoo, may problema. Sumasakit ang puso ni Lola, dinala rin siya dito sa ospital. Ano? Halika. Ganito ang itsura ni na Chanchan at Sinsin. Kung dadalhin pa sila, lalo lang mag-aalala si Lola. Chanchan Sinsin. Bisitahin muna ni Daddy si Lola. Pwede bang si Tio Biao muna ang makipaglaro sa inyo? Mga bait ninyo. Dumating na ang pagkakataon para tumakas. Tio Lelo, mag-isip kayo ng paraan para mapalayo si Tio Biao. Pupunta kami ni Mommy sa ospital para sanduin kayo. Nakuha. Tio Biao, gutom na ako. Gutom ka na? Sige. Bibili muna ako ng pagkain. Magpakabait kayong dalawa dito. Huwag kayong alis. Mga bait ninyo. Bilisan mo, Lele, umalis na tayo. Mamay, may problema. Nasa panganib sina Yiyi at Lele. Kayong dalawang cute. Masyado ba kitang pinagbibigyan? Saksakin kita. Masakit ba? Lil, Kalmahan mo. Abutin ng kahit kalahating oras bago makarating dito si Mommy. Hindi na aabot. Bilisan ninyo. Gumawan gulo sa ospital sa loob ng 3 minuto. Ilayo ninyo si Busibay papunta sa kwarto ng pasyente. Busibay, gusto mong mawala ang nanay at maiwan ang mga anak. Sa bandang huli, ipapagawa sa iyo ni Lola ng isa pang anak. Lola, tubig. Inumin mo na ang gamot. Chanchan Sinsin, Lola. Magpahinga ka muna. Narito naman ang doktor. Puntahan mo na ang mga bata. Momay. Chanchan Sinsin. Bakit kayo sumunod? Momay, pwede akong gumamit ng facial recognition para sa exclusive elevator ng ospital. Tian, hawakan mo itong maigi. Sandali, ikaw at si Sinsin ay maghintay kayo ni Mommy sa labas ng elevator. Pupuntahan ko sina Yuyu at Lele. Opo, Momay. Mommy, halika kadali na. Momay, umalis na iyong masamang babae. O sige, bantayan mo siya. Pagkatapos ay kasama si Yuyu at Lele. Saan natin siya hanapin para ang silid ng ospital ni na si Bai, Chanchan at Sinsin. Alin po ba yon?
Pisensya ka na. Bulag ka ba hindi mo nakikita ang daan? Nakita ko sina Tian at Sinsin. Ma, nandito na ako pababa. Tian, Singsin. Saan ba kayo nagpunta? Tian, Singsin. Dalawang Tian, dalawang Sinsin. Hindi na maganda, Mommy. Umikot tayo ng mabilis. Nakasalubong nina Tian at Xingqin ang daday nila. Bilisan mo. Pigilan ninyo yung dalawang bata. Bilisan. Ma, anong nangyayari? Nakita ko dalawang bata. Nakamukhang kamukha ni na Tian at Sinsin. Ma, baka nilalangaw ka lang. Nandito naman na sina Tian at Singsin eh. Bata pa ako at malinaw pa ang mata ko. Hindi pa ako bulag dahil sa katandaan. Bilisan mong i-lock ang buong ospital. Kailangan mong mahanap yung dalawang bata. Hindi, Anong pinagkatayo-tayo mo diyan? Dali na umalis ka na. Hindi ba? Bakit ka pa nakatayo dito? Sumama ka na. Sa akin ang dalawang bata. Huwag kang mag-alala. Sige, pupunta ako. Bilisan. Momay. Tian, Sinsin. Ako ang mommy nyo. Momay. Kaya pala siya talaga ang tunay naming mommy ni Quinzin. Alam niyang inaapi tayo ng masamang babae, kaya pumunta siya rito para iligtas tayo. Kailangan ko ring protektahan si mommy. Sinsin, sumama ka kay Lola papunta sa silid, okay? Halika, hawakan mo ang kamay ko. Lola, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Tigil ka. Wala bang banyo sa loob ng silid? Hindi ko na mapigilan. Lola, natatakot sa Xinsin. Halika yakapin ka ni Lola. Hindi ka na matatakot kapag yakap ka na ni Lola. Momay, hiye, bilisan ninyo at sumama sa akin. Punta tayo sa elevator zero. Dadalhin ko kayo sa parking garage. Tian, dahan-dahan ka. Tumigil ka. Ikaw na naman. Anong gusto mong gawin? Dapat ako ang magtanong yan sa'yo. Saan mo dadalhin ang anak ko? Huwag mong sabihin na ang anak mo at anak ko ay magkamukha. Ako. Sino yung nasa elevator? Nahihilo ako. Anak, okay ka lang ba? Daday, masama pakiramdam ko. Gusto ko nang bumalik sa kwarto. Sige, dadalhin kita pabalik sa kwarto. Mommy, bilisan mo. Huwag nating hayaan na makita ni Busibay ang ibang bata. Umalis na muna tayo. Tumigil ka. Dalhin din niyo ang binibini. Ano? Tanungin ng mabuti. Sa liwanag ng araw. Bakit mo hinahatak ang anak ko? Magnanakaw ka ba ng bata? Ikaw ang magnanakaw ng bata. Busibay, hayop ka. Kilala mo ako. Sino ang hindi kilala ang sikat na presidente ng Busibay? Kaya, sinadya mong hawakan ng anak ko kanina. Para mapansin kita. Wala nang pag-asang mapagaling na narcissist ka. Di ako interesado sa yung tulad mong basurang lalaki. Kung di ka interesado sa basurang lalaki, edi magnanakaw ka ng bata. Kunin niyo siya. Momay. Sino yung nasa elevator? Daddy. Anak, nagkakamali ka ata. Di ako daddy mo. Bakit mo hinuhuli si mommy? Masamang tao ka. Gusto mong saktan si mommy? Hedo. Si mommy mo. Siyempre naman. Bukod kay mommy. Sino pa ang makakapag-anak ng kasing guwapo kong to? Anak, ang cute-cute mo, pero si mommy mo. Kailangan pa ring magpaliwanag sa akin. Bakit mo dinala ang anak ko? Saan mo siya dadalhin? Mommy, kaya pala ang tagal kong naghintay sa'yo. Nakahawak ka na naman ng maling bata. Kung ganyan ka pa ulit. Di na kita kakausapin. Hulihin niyo siya. Tuan-tuan. Ang mga matatanda, inaapi ang bata.
Naku, kawawa naman ang bata. Sobra na ang mga yan. Ngahay. Baka naman mga kidnapper yan. Mukha namang disente ang itsura. Tigilan niyo yan. Sige na, aliwin mo na ang anak mo. Umalis ka dyan. Ikaw babae yan. Akala mo ba ganyan ka? Hawak-hawak mo lang ako ng basta-basta. Tuan-tuan, kanina kasi may tawag si Mommy. Kaya hindi ko napansin. Patawarin mo na si Mommy, ha? Pwede kitang patawarin, pero sabihin mo muna. Ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo, saka kita patatawarin. Sige, sige. Ikaw ang pinakamamahal ni Mommy, tuan-tuan. Okay na ba yan? Tara, tumayo ka na. Mga tito, tita, kuya, ete. Nagkakamali kayo sa tito na to, hindi niya inaapi ang bata. Inaapi niya si mommy ko. Ha? Ano? Tanghaling tapat pa, sa ospital pa. Talagang lumala na ang mundo. Nga, may asawa't anak na yung babae. Walang modo talaga tong lalaking to. Napakasama ng ugali. Tama ka diyan. Ako. Magdadahilan ka pa. Di nagsisinungaling ang mga bata. At saka nakita ko nga kanina. Hawak-hawak ng dalawang lalaking to. Tama. Tama ang sinabi niya. Sila nga ang gumawa niyan. Salamat, Ete. Di nagsisinungaling si Tuan-tuan. Magkakahaba ang ilong kapag nagsinungaling. Ang cute-cute naman ng batang to. Halika, bigyan kita ng candy. Salamat, ete. Maganda at mabait ka, kaya may magmamahal sa'yo. Ang tamis ng bibig. Sabihin mo kay Yiyue, magpanggap siyang himatayin, bilis. Sabi ni Mome, kapag may masarap, dapat ibahagi sa lahat. Salamat. Sabi ni Ninang, magpanggap kang himatayin. Chen. Yung master. Chen. Chen. Bakit bigla kang nahilo? Doktor, bilisan mo, doktor. Huwag na, malalaman nila, tanga. Doktor, bilisan mo, doktor. Bilisan mo, sumama ka sa akin. CJ. Bilisan mo. Ayan, tingnan ko. Musibay. Nag-aalala pa rin siya sa bata. Bilisan mo, tingnan ni Mommy, masakit pa ba? Hindi na masakit, pero takot na takot sa lele. Ang masamang babaeng iyan na si Jiang Yilin. Kahit maliit na bata, kayang saktan. Sadyang gumamit pa ng manipis na karayom, kung hindi titignan ng mabuti, hindi makikita. Mas nakakagalit pa si Busibay. Kung talagang nagmamalasakit siya sa bata, hindi na hayaang gawin yun ng masamang babaeng yan na si Jiang Yilin. Sa anak ko. Totoo nga, kapag may stepmom, may stepdad na rin. Hindi rin mabuti si Busibay. Pasensya na, ngayon lang ako nakapunta, Mommy. Momay, ikaw ang tunay naming Mome. Mula ngayon, ako at Sir Vincent. Magkasama na ba tayo palagi? Siyempre naman. Pero kapag kasama si Mommy, wala tayong malaking bahay o malaking kotse. Hindi rin tayo makakakain ng masasarap araw-araw. Gusto mo pa bang sumama kay Mommy? Gusto naming sumama ni Oinsin kay Mome. Sige, sisikapin ni Mommy na mabigyan kayo ng maayos na buhay. Naku, Mommy. Ay at sakite agad ang cleaning procedure, level ONI authority. Siguraduhing secure ang source ng information flow. Naiintindihan, i-execute agad. Hehe. Nagmamatsyag pa sa anak ko. Hanapin ang source sa loob ng kalahating oras. Hinahanap na po, yung master. At imbestigahan ang buong surveillance system ng ospital. Patungkol din sa babaeng nakita sa lobby kanina. Ang ibig mong sabihin, yung master, iyong babae, ay para kay Chan Chan at Sin Sin? Ay report ba natin sa pulis? Tumigil ka. Ikaw na naman. Huwag. Pulis agad, ang mga tiyuhin pulis ay abala.
Sa maraming bagay, alamin muna natin bago mag-abala sa iba. Huwag natin dagdagan ang gulo nila. Ikaw talaga, pinakamalaking nagbabayad ng buwis, mabuting mamamayan, ang angas mo. Ako mismo ang mag-iimbestiga, nagbago na ang binata. Natuto na siyang maawa sa mga babae. Tio Biao, ano bang binubulong-bulong mo dyan? Ako. Wala akong problema, pupunta na ako ngayon. Boss Bo, nahanap na namin ang pinagmulan. Maganda. Ang world-class team na ginawa ko sa halagang bilyon-bilyon. Pinaglalaruan lang nila kami paikot-ikot. Hanapin niyo siya sa anumang paraan. Oo, Ang ganitong uri ng tao, kailangan niyang maglingkod sa akin. umalis na, bilisan. Aking munting matabang bata, bakit ka ba naman napakakute? Inay, tulong. Maghintay kayo dito, ang ninang nyo ngayon ay personal na magluluto. Bibigyan ko kayo ng sorpresang masarap na pagkain na magugulat kayo. Sobrang will talaga ng mga babaeng tagahanga. Kailangan ko nang maging mas low-key simula ngayon. Tuwan-tuwan, hindi ba paborito mo ang drumstick? Halika, kunin mo itong pinakamalaki. Mamay, tulong ako. Malaking drumstick. Ikaw na munting matakaw. Beauty na lang, wala akong gamot ngayong gabi, hindi ako makakatulog. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang kwento ng Little Prince. Hiniling ng Fox na paamuin siya ng Little Prince. Gusto mo bang sabihin kay Mommy? Gusto pa niyang maghanap ng mga kaibigan. Wala na, huwag na nating sabihin. Ayoko kung isipin ni Mommy na ako ay istorbo. Baby ka ba? Wala nang gamot, bakit hindi ka nagsalita? Itong bibig mo. Kung wala naman itong silbi, tahiin na lang natin. Patuloy siyang naghanap. Nandito lang si Mommy. Hindi ko alam. Kumusta na kaya si Naiweyu at Singsin? Nakatulog na sa wakas. Nahanap na ba iyong dalawang bata? Hindi po, inay, bakit mo pa ba iniisip yan? Hindi naman. Apo ko naman yan, syempre isipin ko yon. Saka, pinipigilan ng lola mo ang kumpanya. 20% ng shares, ayaw ibigay. Ang dahilan niyan ay kasi, may bipolar disorder si Chan Chan. Aba, hindi niya maipapamana ang negosyo, di ba? Inay, hindi ba niyo alam? Ginagamit lang ni Lola ang shares bilang pusta. Para pilitin akong pakasalan. Si Jenny rin lang iyon. Pero hindi siya karapat-dapat na ina. Kahit ilan pa ang anak niya, wala ring silbi. Ay naku. Kaya pinapahanap mo ako sa dalawang bata. Paano kung silang dalawa ang anak mo rin? Ma, ilan ang anak ni Jiang Yilin? Hindi ba niya alam?
Ngano kung silang dalawa ay anak din ni Jiang Yilin. Ed matagal na sanang pinilit kang pakasalan siya. Talagang matalino ang nanay ko, nakahabol ka agad. Pero, kung walang relasyon sa dugo, paano sila nagkakamukha ng ganun? Ay, bumabalik na naman tayo dito. Ma, naalala ko, may trabaho pa ako sa opisina, alis na ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung hindi mo hahanapin, ako na ang hanap. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. MRS Bo, noong sumabog ang ospital. Na-wipe out ang lahat ng CCTV footage ng araw na iyon. Ayon sa pulis, malamang gawa ito na nagpasabog. Ay, walang CCTV? Pero kahapon, habang investigador ako, ng isang kaso ng pangangaliwa, may nakita akong batang lalaki. Tara, tingnan natin kung tumangkad na si Yue. Hindi ba ito si Young Master Bo? Hindi, ito yung batang hinahanap ni MRS Bo. Mukha talagang kambal ni Young Master. Patingin ng litrato. Taba, kung wala lang akong lakad ngayon, sasampalin kita. Kung sasabihin ko na noong kumukuha ako ng litrato, ginulo ako ng isang batang mataba. Malamang pagdudahan ni MRS Bo ang kakayahan ko. Hinarang ako ng guard sa amusement park. Akala nila kidnapper ako. Pagkatapos kong magpaliwanag, nawala na rin yung bata. So, nakita mo rin yung batang iyon? Ibig sabihin, noong nasa ospital ako, Hindi ako nagkakamali ng mata. imbestigahan, tuloy-tuloy lang ang investigasyon. May pumasok na 1,000,000 sa bank account, down payment ito. Kapag nakita ang bata, dagdag na 2,000,000 pa ang premyo. Huwag kang mag-alala, MRS Bo, kahit maghukay ako ng lupa. Hahanapin ko ang bata. Segs, asikasuhin ko muna ito. Little Star Amusement Park. Chan-chan, Sinsin, bilis. Halika dito sa lola. Anak ko, halika. Lola, Ilang araw na tayong nakauwi mula sa ospital. Gusto mo bang maglaro sa amusement park? ayoko. Gusto siguro ni Lola pumunta sa amusement park para hulihin sina Tian. Kailangan kong magsabi agad kay Mommy. Walang batang 5 taong gulang na ayaw lumabas. Mas lalo pang lumala ang resulta. Huwag magmadali, okay lang na maghintay ng ilang araw bago pumunta. Kung ayaw mo, hindi tayo pupunta. Susundin natin ang gusto ng apo ko, okay? Ang bait-bait mo, Lola. Lola, ang bait mo talaga. Mabait na bata. Sabi ni Jiang Yilin, may bipolar disorder si Chan-chan. Pwedeng manakit. Pero tingnan mo ang mukha niya. Wala namang galit. Mukhang tama si Sibay. Ang problema ni na Chan-chan at Sinsin ay dahil sa kanya. Kaya pala tuwing gusto kong bisitahin ang mga bata, lagi siyang may dahilan. Maam, handa na ang tanghalian. Sige, tara, kain na tayo. Psych, Maam, isasama ko muna sina Chan-chan at Sinsin para maghugas ng kamay. Sig. Etwu. Sa susunod na bumisita si Jiang Yilin sa mga bata, dapat may kasama siya palagi. Huwag nang hayaang makalapit siya ng mag-isa sa mga bata. Opo, maam. Hello. MS Jiang. Ang matandang to. Aya akong palapitin sa mga bata. Bigla pa naghanap ng detective para imbestigahan ako. Baka may nalaman na siya. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maghintay na lang. sa wakas, umalis na ang masamang babae. Yiyue, naghihintay ako sa pinto ha.
Gusto na gusto ni Tuan-Tuan ang malaking chicken leg. Halika. Kumain ka ng malaking chicken leg, Chan-Chan. Salamat, Lola. Ang bait mo. Gusto ko rin ng malaking pata at hipon. Sige, sige, sige. Halika. Ang weird, simula nang umuwi mula sa ospital ang bata, hindi lang gumaling ang gana sa pagkain. Patungtong na rin ang bibig, parang may honey. Baka kapag umalis na si Jiangilin na babaeng iyon, bumalik na siya sa normal. Lola, ina ni Itay, gusto ko ring kumain. Sige, sige. Kain ka ng pork leg. Ang daming pagkain dito. Nakain mo na lahat. Nandito lahat. Busog na ako. Aba, pwede bang kumain ng ganyan karami? Halika, isasama kita ni Lola. At maglakad-lakad kasama si Sinsin para matigas ang pagkain. Hindi na po kailangan, Lola. Pwede po kaming dalawa ni Uwingsin dito lang sa bahay. Pumunta ka na po sa Beauty Masege. Kaya ikaw ang pinakamagandang lola sa buong mundo. Ang dila mo talaga nitong apo ko ay sobrang tamis. Sig. Ikaw na ang mag-alaga kay Sinsin. Dito lang kayo maglaro sa loob ng bakuran. Huwag kayong tumakbo papalabas ha. Huwag kang mag-alala, Lola. Sage. Munting matabang bata, masarap ba? Hihe, masarap. Gusto mo pa tumakbo? Bitawan mo ako. Dade, bitawan mo siya. Kaibigan ko siya. Kaibigan. Hindi ba galit na galit si Tiantian na makipagkaibigan? Sinsin, maging kaibigan natin tayo. Lumayo ka sa kanya, ayaw nating makipagkaibigan. Oops, parang ayaw ni Tian na makipagkaibigan. Dade, naging kaibigan niya ako kakakinain ko ang lollipop niya. Dahil lang sa isang pirasong lollipop. Ah, kasalanan ko talaga ito. Naging pabaya ako sa dalawang bata. Oh, hindi ko dapat ilipat ang galit ko kay Jiangilin. Sa dalawang bata. Hindi ko akalain. Nagusto din na Tian at Sinsin ang munting batang ito. Talagang may itinakdang ugnayan siya sa angkan ng buo. Tuan-tuan, gusto mo ba makipaglaro kasama sina Tian at Sinsin? Niyaya ka nandito na kumain ng malaking handaan. Naman. Halika't Sinsin, buhatin ka ni Daddy. Maglalaro tayong lahat, okay ba? Ang ganda. Pagsisisihan ko na lang na maglagay yung listening device doon. Tabingan mo lang ako, walang problema. Munting matabang bata. Munting hampas lupa. Tumigil ka. Kung ikaw na inkompetente, gusto mo pa akong imbestigahan. Hilayin niyo siya palabas. Kakaiba, nasaan na yung masamang tao? Anong masamang tao? Detective siya na inupahan ni Lola. Nasa Little Star Amusement Park siya. Nakita na si Tian. Wala na. Nung araw na yun, binuhusan ko siya ng tubig. Kaya pala hinahabol ka niya. Momay, nahuli na tayo. Ano na ang gagawin? Kailangan nating umaksyon ng maaga. Huwag kang magpanik, makinig ka sa akin. Pumunta muna kayo sa study room, ikabit ang listening device, tapos mag-isip ng paraan para makapunta sa Little Star Amusement Park. Doon kayo sasalubungin ni Mommy. Taba-taba. Anong gagawin mo? Nakatago na ba si Tuan? Tito, naglalaro kami ng taguan. Naglalaro na pala si Tian kasama ang mga bata. Handa na ako. Masamang daday, may problema ka. Tuan, saan ka nagtatago? Tuan. Tumawa ulit si Sinsin. Tuan, nahuli kita.
Tian, Sinsin. Hindi masaya dito. Pumunta tayo sa Little Star Amusement Park. Gusto niyo bang pumunta? Sige, Daddy, ititigil ko muna ang lahat ng trabaho ko ngayon. Isasama ko kayong lahat, okay? Ang galing naman ng masamang daddy. Malabo lang ang pananalita ng bata. Mali lang siguro ang narinig ko. Tara na. Halika, Tian. Gusto ko rin ng yakap mula sa masamang daddy. Ibig mong sabihin, ang hinahanap ni Emaresbo para sa iyo, hindi ako, kundi dalawang bata na magkamukha ni Chan at Sinsin. At nakita mo sila sa amusement park. Opo, MS Jiang. Kasama nila ay isang batang mataba. Dalawang pares ng magkakambal, walang relasyon sa dugo, pero magkamukha. Kaya ba, Little Star Amusement Park? Bantayan mo siya. Pupunta ako roon para tingnan kung ano talaga ang nangyayari. Tian, tuwan-tuwan, sumunod kayo. Tuwa. Opo, Dad. Talagang walang filter ang mga bata. Tara na. Bossy Bay. Nagloloko ba ang mata ko? Naglalaro siya kasama ni na Chan at Sinsin sa amusement park. At ngumiti pa sa kanya ang dalawang batang iyon. Nga, kailan pa sila naging ganoon ka-close? Sino naman yung matabang bata sa likod? Opo, MS Jiang, kasama nila. May kasama pang isang matabang bata. Tangang to, kitang-kita naman na. Sina Tian, Sinsin, at yung matabang bata. Para sa pera, gumawa pa ng dalawang bata. Nasayang pa ang pagod ko. Mukhang ayaw na mabuhay. Huwag muna magalit. Dumating na ang pagkakataon mo. Dati, hindi close si Bossibay sa mga bata. Kaya hindi mo magamit ang mga bata para lumapit sa kanya. Pero ngayon, Ma, hindi niya ako pinapalapit sa dalawang yan. Nandiyan naman yung matandang yun. Tingnan mo siya. Yung tingin niya sa mga bata. Pag napasunod mo ang mga bata, magagawa mo na ang gusto mo sa pamilya mo. Tama. Ako na. Madali lang sa akin ang dalawang batang yan. Tara. Sino si Jiang Yilin? Bakit siya nandito? Hoy, yan. Ano ang nangyari? May problema. Dumating si Jiang Yilin at ang nanay niya. Kailangan baguhin ang plano. Kailangan ko ng tulong. Sage, iuwi ko muna sina Chan at Lel. Babalik agad ako. Hintayin mo ako. CJ. Inay, sagipin mo na si Mama. Sagipin mo sina Quinsin at Yiyi. Ang sama-sama nila. Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi kami magpapakita ni Tian. At hula ko. Magkakasakit ang masamang babae ngayon. Talaga. Ayos. Magkakasakit. Gusto ko yan. Huwag kayong lalabas. Pag nakuha ko sina Tuan at ang dalawa, babalik agad ako. Huwag mag-alala, Inay. Hindi kami lalabas ni Tian. Mabait. MM. Isara na natin ang bintana. Baka may makakita. Relax lang, Tian. Hula ko. Swerte tayo ngayon. Magkakapera tayo. Bakit gusto niyong yumaman, Tian? Mahirap buhayin kami ni Mama. Gusto kong yumaman. Para maging masaya si Mama. Pero hindi naman laging masaya ang may pera. Ngunit para makasama si Mome, kailangan mong may pera. Para maging sobrang saya tayo. Totoo ba? Kung alam ko lang, dinala ko na iyong mga card na iyon, lahat sila pinagsama-sama. Kahit ilang bilyon man iyon, ibibigay ko lahat kay Mommy.
Wow, ang ganda naman. Kakaiba itong lola. Parang pamilyar ang itsura. Kuya, kailangan kong umihi. Sige, tara na. Pero sabi ni Ninang, hindi tayo pwede gumala kahit saan. Pero sabing doktor, matatagalan pa sila Ninang doon. Bawal umipit ng ihi ang mga bata, masama ito sa kalusugan. Tara, bilisan lang natin. Ako naman ay swerte na swerte bukas Sandali lang. Pasok kayo mga bata. Salamat po, Lola. Ang bait mong bata, walang anuman. Ameriko, boses ni Chanchan dito. Hey, tanda na talaga ako. Tumawag lang si Sun Mama kanina. Sinabi niyang naglalaro ang mga bata sa study ni Sibay. Kaya pala marunong ding ngumiti si Daddy. Nakita ko sina Chanchan at Sinsin. Itong dalawang bata, kung hindi sila. Apo kong lalaki at babae, magli-leave ako at hihiwalay ko ang aking relasyon na ina kay Busibay. Lola. Bakit ka na pa rito? Jenilyn, mahina ang katawan ni Lola. Bakit mo siya dinala dito? Hindi ko dadalhin itong matandang to kung pinapasok mo lang ako agad, di ba? Ako mismo ang pumunta dito, wala itong kasalanan. Nga, Sibay. Jenilyn, hinansel na natin ang kasunduan ng kasal. Kumilos ka ng disente. Ang plano mong ipagpalit ang ina para mailigtas ang anak, hindi ako pumapayag. Lola! Jenilyn, hindi ka karapat-dapat na ina. Ang lahat ng problema sa isip ng dalawang bata. Dulot niya lahat. Ayos lang naman sila ngayon, di ba? Sa huli, ginawa lang iyon ni Yilin para sa mga bata. Maling paraan lang ang ginamit niya. Nga, Kuya Sibay. Ako naman ang tunay na ina nila. Bakit ko naman sila sasaktan? Nagkamali lang ako ng paraan noon, magbabago na ako. Pwede ba? Chanchan, Sinsin. Lalaro tayo kasama si Mommy, okay ba? Naku, lumalaki na ang mga apog ninyo. Hinahamon pa ang plano ko. Sasaksakin kita. Masakit ba? Umalis ka, ayaw namin sa iyo. Anong klaseng anak ka? Sinisira mo ang anak ko. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Sino ka? Hinahamon mo ang anak ko. Sino ka? Sino ang sinasabi mong masama? Hinahamon mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Daday, inaapi si Momay. Masasamang tao, inaapi nila ang mommy ko. Anak ka, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Sige, saktan mo ako. Huwag kang tatakbo. Masamang babae, lumalapit ka pa. Ang tiyan ko. Dalhin sa ospital, baka makunan.
Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Naku, ang babae mo. Mabuti ang intensyon, pero binabaliwala. Ang babae na ito, napakawalang hiya. Sinasamantala ang tulong kay Lola. Gustong magpakasal sa pamilya namin. Kahit buntis sa iba. Anong ginagawa mo? Dalhin mo siya sa ospital. Daday, inaapi si Mommy. Kahit papaano, siya ang ina ng bata. Para sa kapakanan ng bata. Lola, pauwiin muna kita at ang mga bata. Boss, mahalaga ang buhay, dalhin mo muna siya sa ospital. Ako na ang bahala sa matanda at bata. May pananagutan din ako. Alam mo isa mo. Hindi siya. Hindi na ako mag-aaway, malala ang kalagayan niya. Dalhin mo na siya sa ospital. Pwede naman akong umuwi mamaya. Ako muna ang magbabantay sa matanda at bata. Daday, sige na. Kasama ko si Tuan-Tuan. Kaya namin ito. Sige, pupunta na ang daddy. Salamat sa tulong. Teka, Ano na naman ang gagawin mo? kung wala ang matandang ito ngayon, mahihirapan tayo. Lola, samahan mo ako. Jenny Lynn. Mabuting bata, iniligtas mo ang buhay ni Lola. Siyempre, sasamahan ka ni Lola. Tara na, ano pang hinihintay mo? Akala ko gagamit ng droga. Ipapasa ko ang batang ito kay Busibay. Ngayon, nasira na lahat. Bastos, maghintay ka lang. Bilisan mo't sumama sa ospital. CJ. Hoy, Tio Biao. Pumunta ka ngayon sa amusement park. Kunin mo si Tian Singsin. Opo, Ginu. Ano? Nawala ang bata. Nasira rin ang CJ. Nawala ang bata, magmadali ka. I-block agad ang lahat ng exit ng lungsod. Imbestigahan ang lahat ng sasakyang may ibang plaka. Opo. Huwag kang magpanik. Basta makipagkita tayo kay Jenfeng sa unahan. Sunduin sina Janshan at Lele. At diretso sa Hilaga. Nanay, yung ninang. Hoy, Jianfeng. Yan, pasensya na. Nawala ko sina Chan at Lil. Ano? Ang dilim mong sasakyan na yon. Say daddy yon. Pigilan mo yan. Tingnan mo yung sasakyan. Opo. Hoy ma, anong nangyari? Di ba sabi mo malabo ang mata ko? Gugulat kita. Tingnan mo kung sino to. Ma, nasaan kayo? Siyempre, nasa bahay ako. Sige, uwi na ako ngayon. Bilisan mo, sumakay ka.
Tuan-tuan, bilis. Tawagan sina Tian-Tian at Lele. Mommy, nahanap na ang lokasyon ni na Tian-Tian at Lele. Nasa bahay ni Daddy. Ano? Kaya pala biglang umalis si Bosibay kanina. Bilisan mo, sabihan si Lele na huwag magpakita. Tian-Tian, Lele, sagot kong naririnig. Tian-Tian, Sing-Sin. Anong Chen-Sin-Sin? Anak, sabihin mo sa lola, ano ang pangalan ninyo? Nanay. Ano ang sinasabi mo? Daddy, Lola, ano ang nangyari sa inyo? Ako si Tian-Tian ah. Lola, Daddy, ako si Sin-Sin ah. Ikaw si Chan-Chan, ikaw si Sin-Sin. Paano ito posible? Paano kayo napunta? Sa Little Star Amusement Park. Nanay, ako ang nagdala sa kanila doon. Kaya, ang dami kong pinaghirapan. Dinala ko na pabalik sina Chan-Chan at Sin-Sin. Kung hindi talaga bang akala mo, sa mundo may dalawang pares. Nang magkamukhang kambal na lalaki't babae, paano ito posible? Baka nga noong araw, talagang malabo ang mata ko. Hindi mo ba napapansin, malaki ang pagbabago nila? Hindi ko rin inakala, ngayong araw lang nakasama ko sila ng matagal. Ay nakamit ko na ang ganitong malaking resulta. Salamat sa'yo. Kung hindi, Alila Son. Kunin mo ang jewelry box para kina Chan-Chan at Sin-Sin. opo, Yerne, Panginoon. Ito Ginawa ko ito gamit ang mga fingerprint. Nina Chan-Chan at Sin-Sin. Halika, anak. Nanay talaga naman. Bakit? Natatakot ka bang sasapakin ko ang mukha mo? Sige, subukan mo, halikak Sin-Sin, buksan natin ang treasure box. Daddy, Lola, huwag niyo nang pahirapan si Sin-Sin. Ako na ang magbubukas. Talaga palang sina Chan-Chan at Sin-Sin ito Mem. Mukhang talagang tumatanda na ako. Hindi tumatanda si Lola, pagod lang si Lola. Lo. Sin-Sin, masahin mo sa Lola. Aray, ang apo kong bunso, aray. Lola, ang alahas na ito ay para sa aming dalawa, mamaya. Pwede ko bang dalhin sa aking kwarto? Aray, syempre naman, apo kong panganay. Ngayon ay interesado ka na sa pera. Tama yan, si Tian-Tian natin. Sa hinaharap ay magmamana ng Bo Group. Kung hindi interesado sa pera at kayamanan, paano yan? Magmana ng Bo Group. Kuya, ano ang nangyari? Ayaw mo na bang dito? Hindi, nagpasya akong hindi naalis. Nagdesisyon na ako, mananatili ako para magmana ng negosyo ng pamilya Bo. Pero paano kung muling saktan ka ng masamang taong yon? Narinig ko si Lola, kausap si Papa sa telepono. Pinapakasal siya sa masamang taong yon. Ngayong alam kong hindi siya ang nanay ko, hindi na ako malungkot. At hindi na rin siya takot sa kanya. Pero, hindi mo ba gustong makasama ang nanay mo? Talagang hindi ko iiwan si nanay. Pero hindi rin kita kayang iwan. Si Nanay Lele lang ang nag-alaga sa amin 5. Mahirap talaga, pero kung magmamana ako ng negosyo ng pamilya Bo, mabibigyan ko ng masayang buhay si nanay at kayo. May punto ka. Kuya, kinakalkula ko, magiging maliwanag ang kinabukasan mo. Sinusuportahan kita. Talaga ba? Siyempre, ang pangalan kong Master Wanling. Hindi gawa-gawa lang. Kaya sa ilang araw ay itataya natin si nanay. At ibibigay sa kanya ang mga card at alahas na ito. Sige, hintayin ninyo ako sa ibaba. Si Cha ay darating sa kalahating oras para sanduin kami ni Quinzin. Ito. Sa tingin mo ba ay bata pa ako at hindi marunong? Kaya hindi mo pinapansin ang sinasabi ko, tama ba? Hindi ko magagawa yon. Alis na kami. Sa murang edad, ang dating na munting amo ay nakakatakot. Halika rito. Tian-Tian, talaga bang nagdesisyon kang manatili? At magmana ng negosyo ng pamilya mo? Ang pamilya Bo ay talagang akin kung hindi ko kukunin.
Mapupunta lang sa masamang babaeng iyon, kahapon narinig ko. Sabi ni Lola, mayroon siyang sanggol. Kailangan niyang pakasalan agad si Papa. Tiantian, ano mang desisyon ang gawin mo, sinusuportahan ka ni nanay. Kung mananatili ka, hindi rin ako aalis. Ano mang oras na kailangan mo ako, nandito lang ako. Salamat, Nanay. Yehey, wow, hindi na tayo maghihiwalay kay Nanay. Ele, tahimik lang. Ang dalawang batang ito, napakalapit nila sa babaeng ito. Ang mga card na ito ay ang aming baon ni Huinzin. Lahat ay ibibigay sa iyo, at sa hinaharap ay kikita pa ako ng maraming pera para sa iyo. Nanay, ako rin. Mabuti. Kayong lahat ay ang aking munting lambong at munting mainit na lalaki. Tulad ng dati, itatago ko ito para sa inyo. Sa hinaharap, gagamitin ninyo ito para sa kasal. Ngayon, dadalhin ko kayo sa pamimili, bumili ng magagandang damit. Mabuti ba? Mabuti. Tiantian Sinsin. Mga bata, wag mawala ang pera nyo. Bigay ni Mommy. Ito regalo ni Daddy at Lola kay Sinsin at sa akin. Kami ang mag-iingat. Ang daya mo, pati pera ng bata ninanakaw. At ang dalawang ito, binigay pa sa iba, hindi sa akin. Hintayin nyo. Momay, umupo ka muna. Magkamukha si na Tiantian at Yuyu. Perang mas maliit sukat ng damit ni Tiantian. Bosibay. Ikaw pa ang sinasabing pinakamayaman. Sarili mong anak. Inabuso at kulang sa pagkain, hindi mo alam. Momay, anong nangyari? Tiantian, sigurado ka bang mananatili ka sa pamilya mo? Sigurado na ako. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Mommy. Tiningnan ko na ang kapalaran ni Kuya. Magiging napakasagana at pinakamayaman siya. Pangako mo sa mommy, kakain ka ng maayos. Para tumangkad at lumakas. Bibili ako ng gatas para sa inyo. Sa Hulihin ang magnanakaw. Anong ginagawa ninyo? Sino kayo? Bakit kayo nagkakagulo? Ang mal na ito ay pagmamayari ng pamilya mo. Ako ang manager ng e-jewelry sa kabila. Ninakaw nila ang alahas namin. may pera kami, bakit kami magnanakaw? Alukin mo. Lahat ng produkto namin ay dekalidad at gawa sa kamay. Mukhang wala kayong pambili. Kahit na ang pinakamura. Lee Jewelry. Mabuti. Hoy, Elixie. Kanselahin mo agad ang kontrata. Ng si Jewelry sa mall namin. Wow, sino ba siya? Si Ailike si Kasiang, tagapagtatag ng EE Jewelry. Tingnan mo ang munting batang yun, ang nakasabit sa lig niya. Iyon ba ang limitadong golden badha ng e-jewelry? Tama, ang gintong badhana yan ay dinisenyo ng mommy ko. Ang mommy ko ay isang internasyonal na tanyag na disenyador. Huwag kang magyabang. Ibigay mo yan sa akin, galing yan sa tindahan ko.
Mga magnanakaw kayong pamilya. Nanay, bitawan mo to. Regalo sa akin tong nanay ko. Bitawan mo ang anak ko. Pagsisisihan mo to. Ako ang magsisisi. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magsisi. Nagnakaw pa sa tindahan ko. Mga tao, halugugin ninyo. Anong ginagawa ninyo? Sino ba ang nagdadala ng ganyang karaming black card? Baka talagang ninakaw lang? Mga akin lahat ang mga card na to. Bata ka lang, saan mo nakuha ang ganyang karaming card? Anak ako ni Busibay. Ano sa tingin mo, saan ko nakuha ang mga to? Sinasabi mo, anak ka ng pinakamayamang tao sa bansa na si Busibay. Bakit ganyang mumurahing damit lang ang suot mo? Halika kayo, tingnan ninyo to. Mga alahas na to, ninakaw sa tindahan ko. Nga, kung anak nga ng pinakamayaman, bakit ganyan? At pareho pa ng suot ng anak ko. Sinong niloloko mo? Nga, kayang bumili ng mamahaling alahas. Pero di kayang bumili ng magandang damit. Di kami naniniwala. Dukha ka talaga. Di ka pa marunong magsinungaling. Sa tingin ko, di lang yung mga nasa sahig, pati yung nasa kahon. Ninakaw din sa tindahan ko. Mga alahas sa kahon, regalo sa akin ni Lola. Lahat yan, napakamahalaga. Mas mahal pa yan kaysa buong tindahan mo. Tama si Kuya. Pagdating ni Dade, paalisin kita, pangit na babae. Ha, sinabi mong pangit ako, maliit ka. Sige, ngayon pa lang, gasgasin ko na ang mukha mo. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung sino ang magkakagusto sa'yo paglaki mo. Bitawan mo ang kapatid ko. Tigil. Tiyan, kalmahan mo. Nanay, May mga masasamang tao sa mundo. kahit anong kalmado mo, apihin ka at pagbibintangan kanila. Gusto mong magpanggap at magparatang? Sayang, maling tao ang pinuntahan mo. Kung di ka alis ngayon, pagsisisihan mo. Hayop ka. Nagbabanta ka sa akin. Ayos. Halika kayo, tingnan ninyo itong babae. Walang hiya. Nagutos pa sa mga bata na magnakaw. Mga sinungaling kayo. Sa tingin ko, di yan tunay na nanay o baka kidnapper. Tulungan ninyo ako, tawagan ang pulis. Grabe naman ang nanay na to. Parang hayop. Huwag kayong makalat ng maling chismis dito. Kidnapper. Baka kidnapper nga yan. Bilis, bumaba tayo at himingi ng tulong. Boss Bo, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Sinusundo ko ang anak ko. Ngayong mga panahon na ito, may mga nagnanakaw pa rin at may kasamang bata pa. Talagang lumalala na ang mundo. Mga sinungaling kayo. Hindi magnanakaw ang mumi ko. Chen Sing Sing. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako naniniwala. Bitawan mo siya. Bawat alahas dito ay napakamahal, nakalista ang bawat isa. Kapag nasira ang isa, kahit ibenta mo lahat ng ari-arian mo, hindi mo mababayaran. Anak, kanino ka nang hahamon? Akala mo ba katulad kita na walang alam? Sige, sabi mo ninakaw ito sa tindahan mo, di ba? Kunin mo kung kaya mo. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Kung hindi ito sa inyo, ang pagkuha ninyo ay pagnanakaw, pandarambong. Hindi ko kayo palalampasin. Mga walang kwenta. Natakot pa sa isang bata. Sasabihin ko sa iyo, ako si Chan Chan. Nakikisalamuha ako sa mayayaman, hindi ako magpapaloko sa ganyang kalokohan mo. Mag-ingat ka, ang brazalete na ito ay pamana ng pamilya Bo. Kapag nabasag ito, kahit gibain mo ang buong tindahan mo, hindi mo mababayaran. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo alam kung gaano kamahal ang alahas sa tindahan ko. Ganyang mumurahing tinda sa bangketa. Gagamitin mo para manloko sa akin. Pangarap lang iyan. Tigil.
Tapos ka na, masamang babae. Tangang tao. Sinong nagsabing kunin mo ang bracelet na ito? MS Jiang. Tunay pala ang bracelet na ito. Tumigil ka. Kung magsasalita ka ng kung ano-ano, papatayin kita. Matandang bruha. Paulit-ulit kong hinihingi ang bracelet na ito. Nagkukunwaring hindi niya naintindihan. Sa anak pa lang ito niya ibinigay. Chen, bitawan mo. Anak ko to, ako ang nagpapalo. Anong minamadali mo? Hindi dapat malaman ang tunay kong pagkatao. Kung hindi, si Jiang Yilin na baliw na yun. Hindi ko alam kung anong gagawin. May anak din ako. Naiintindihan ko, kaya hindi ko kayang panoorin ang ibang bata na inaapi. Ang bait-bait mo naman. Kaya pala nauto mo ang anak ko na nakawin ang mga alahas at tira sa bahay at ibigay sa iyo. Hindi ako. Marami na akong nakikitang babaeng tulad mo. Gusto mo lang gamitin ang bata para akitin si Busibay. Kapag hindi kita pinarusahan, hindi ka amin. Nawawala din ang ilang alahas ko sa bahay. Hubarin mo ang kanyang damit. Halagugin. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Ano ba? Bitawan mo ako. Momay. Bakit kanya tinatawag na mommy? Tigilan niyo yan. Tinatawag ka ng anak kong lalaki at babae na mommy. Sino ka talaga? Mali ang narinig mo. Kuya Sibay, nagkakamali ka. Ako ang tinatawag nila. Ginoong Bo, paano naman ako magiging mommy ng mga anak mo? Anak ko. Medyo nalilito na talaga ako ngayon. Alin sa dalawang yan? Ang tunay kong anak. Ginoong Bo, ano ang ibig mong sabihin? Nga, Kuya Sibay, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyayari? Paano? Paano may dalawang pairs ng kambal? Ako. Jenny Lynn, ikaw na ang magsabi. Alin sa dalawa ang tunay mong anak? O baka naman, wala sa kanila ang anak mo. Akala ni Busibay. Si Tiantian at Singsin ang anak ni Jiang Yilin. Daday, huwag na nating pag-usapan sa harap ng iba. Pag-usapan na lang natin sa bahay. Ikaw pala si Tianchan. CJ, Daday, may ilang bagay pa akong gagawin bago tayo umuwi. anak ako ni Busibay. Gawin mo ang gusto mo. Salamat, Daddy. Sinabi ko sa'yo, ang bracelet ko, kahit gibain mo ang tindahan mo, hindi pa rin sapat ang bayad. Hindi, Manting Ginoo. Ako ang nagkamali. Wala akong mata para makilala ka. Sana maawa ka sa akin. Patawarin mo na ako. Pwede ba? Hindi naman ako matanda. Saan ako kukuha ng awa? Hindi maganda ang kalidad, pero maganda ang tunog. Pumunta na lang tayo sa tindahan mo. At gibahin lahat para marinig ang tunog. Huwag, Munting Ginoo, huwag gibain. Ang gandang tunog, gusto ko ring maglaro. Masarap sigurong magiba ng alahas. Ang ganda talaga ng tunog. Pumunta tayo sa tindahan niya. Huwag kang pupunta. Jibo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mas mahal pa sa ginto ang ngiti? Ano ba ang halaga ng pera? Ang Busibay, ang hindi kulang, ay pera. Nanay, tatay, gusto ko ring maglaro. Nabasag mo ang isang piraso, kaya magbabang karote na lang ang pamilya mo. Ayaw mo rin namang magutom pagdating ng panahon, di ba? Napuntahan ko na ang tindahang yun dati. Ang mahal-mahal talaga. Gusto ko rin ng ganoong Jedi bracelet noon, ilang taon na. Hindi ko talaga magawang bilhin. Kung mababasag yan, ang sayang naman. Magandang tita, hindi ko na ito babasagin. Ibibigay ko na ito sa'yo. Hindi. Napakamahal nito. Wala akong pambili. Kung ayaw mo, magandang tita, babasagin ko na ito. Huwag.
Ito ay para sa'yo, magandang ete. Huwag mo nang ibigay. Ito ay para sa'yo. Ito ay para sa'yo, gwapong tito. Hindi naman siguro maganda yon. Tanggapin niyo na lahat. May pagkakataon tayong magkakilala ngayon. Ituring niyo na lang na pinatutunayan niyong muli naming nakita ang nawawala naming anak. Hindi pwedeng ibigay. Talagang hindi pwedeng ibigay. Ibigay ko talaga. Salamat, binibining Sinsin. Salamat, Jibo. Hindi pwedeng ibigay. Kung nabasag mo ang aking jade bracelet, ang tindahan mo ang kapalit. Kung babasagin ko o ibibigay, anong kinalaman mo? Pero, humingi na ako ng paumanhin sa'yo. Kanina, hindi lang ako tinawag mong anak sa labas. Sinaktan mo pa ang nanay ko. Kung hindi ako anak ng pamilyang Bo, hihingi ka pa ba ng paumanhin sa akin? Siya ang nag-utos. Si Prinsin, palagi akong katabi matulog ni Mommy. Siyempre naman, kung babalik ka. Papaatras din ako, katabi mo matulog si Mommy. Niligaw mo pa nga ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang kanilang tunay na ina. Paano ko ipapagawa sa'yo? Nasaktan ang sarili kong anak. Ano? Jibo, ako. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako magloloko sa inyo. Tio Biao, kumuha ng sample, dalhin sa Central Hospital para sa pagsusuri. Ipatingin mismo kay Director Lee ang resulta. Sej, Ginong Tuan. Paumanhin na po, Ginong Tuan. Huwag tuan-tuan. Ampon ko siya. Noon sa ospital, hindi ganyan ang sinabi mo. Anak ampon, pwede mo bang sabihin na hindi siya tunay na anak? Dalhin ang lahat sa bahay. Hintayin muna ang resulta ng pagsusuri, saka tayo mag-usap. Opo, Ginu. Tio Biao, Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Nasaan ang aking apo? Sasabihin ko sa iyo, kumain ako ng chips kagabi. Totoo, may dalawang magkakambal na magkamukha. Ano na? Hindi ba malabo ang mata ng nanay mo? hindi po matalas ang mata nyo. Nahihiya kami sa inyo. Siyempre, agad kong makikilala ang aking tunay na apo. Halika. Lele, Yue, tawagin ninyo ang lola. Bilisan. Lola, Lola. Kayong lahat ay puso ko. Sino itong maliit na taba-ching-ching? Magandang araw po, Lola Bo. Gusto ko rin pong makargang Lola. Kuwantuan pala ang pangalan mo. Halika rito. Ang cute-cute mo talaga. Parang maliit na siopaw. Ako ang pinakakite. Mahal na mahal ako ni Mommy. Kung gayon, sino ang tunay na ina? Na pala, ma. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Jiang Yilin, bago ko ipahayag ang resulta. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magtapat ka. Ano ba talaga ang nangyari? Dapat sa akin ang lahat ng ito. Kasalanan ni Sumunyan, kinain niya ang pagkakataon ko. Napakasamang babae. Ang sunog noon, hindi siya namatay. Impossible. Si Bei. Hindi ko alam kung kaninong babaeng hamak na punta.
Ikaw ang nagnakaw ng anak ko noon. 4 ang ipinagbuntis ko, ninakaw ang isang pars. Natatakot akong sisihin ninyo ako kaya, huwag kang magpanik. Siyempre, patay na si Song Runyan. Patay na ang saksi. Anuman ang resulta ng pagsusuri, basta, titirisin ko, anak ko ang lahat ng mga ito. Anak ni Bo Sibay. Wala silang magagawa sa akin. Kuya Sibay, hindi ba't matagal mo nang ginawa ang iyan test? Si Chanchan at Sinsin, tunay kong mga anak. Hindi ka nanay ko. Ano ang totoo, malalaman natin pag nakita ang report. Ang galing parehong-pareho. Kasing ayos niya kapag nagagalit. Ang tagal nating hindi nagkita, Song Runyan. Yan, ikaw ba yan? Ina ka ba ng 4 na bata? Kaya pala talagang mga anak ko sila at mga anak mo rin. Sina Chanchan at Sinsin. Talagang mga anak natin pala sila. Akala ko kasi, si Jian Yilin ang ina nila. Kaya hindi ko naisip na maaari siyang maging masama sa kanila. Paumanhin. Pwede ba ninyo akong patawarin? AMM. Kahit na hindi niya sinasadya ang pagtrato sa mga bata, hindi nito mababago ang nangyari noon. Ang katotohanan tinalikuran niya ako kasama si Jiang Yilin. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Impossible. Si Song Runyan, aano siya nabubuhay pa? Alam ko na. Paano malilito ang mga bata sa kanilang sariling ina? Ay naku. Anak, ano ang pangalan mo? Tawagin niyo na lang po akong Xiaoru. Xiaoru. Ay naku. Mabuti. Mukhang mabay ka talaga. Mga batang pinalaki mo, matalino at matamis ang dila. Nakakatuwang tingnan. Nga. Ang hirap ng mga nagdaang taon para sa'yo. Yan, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Pwede ba? Ang mukha niya tiyak dahil sa sunog noon. Kaya napilitan siyang magpa-plastic surgery. Bumawi? Nakakatawa naman, Ginoong Bo. Pinalaki ko ang sarili kong mga anak, hindi ko kailangan ng kabayaran mo. Pero mga anak ko rin sila. Mga anak mo. Gusto ko sanang itanong, paano ka naging ama? Nahinayaan mong ang mga anak mo ay mapagmalupitan sa mismong harap mo. Ano? Pagmamalupit. Sino ang may lakas ng loob na pagmalupitan ang mga anak ko, ni Bosibay? Ikaw. Ikaw ang may lakas ng loob na pagmalupitan ang mga anak ko. Kaya pala ang mga bata, sa murang edad, may problema na sa pag-iisip. Wala akong. Babae ka, nagsasalita ka ng walang ebidensya. Mag-ingat ka, isasakdal kita sa paninirang puri. Gusto mo ng ebidensya? Tuan-tuan. Nandito na si Mommy. Mga tao. Hulihin siya. Masamang babae. Munti pa ang bata. Kayang-kaya mong saktan. Hindi. Jian Yilin. Akala ko mahigpit ka lang, hindi ko inakalang ganito kasama ang ugali mo. Kuya Sibay, gawa-gawa lang niya yan. Gusto niyang pumasok sa pamilya at maging asawa ng pamilya Bo. Kaya pinag-away niya tayo. Pagmamahalan? Anong pagmamahalan ang meron tayo? Pero ikakasal na tayo sa susunod na linggo. Ang mga imitasyon, si Lola mismo ang nagbigay. Ang nagbigay. Jian Yilin. Hindi mo akalang naloko mo si Lola. Makakapasok ka na sa pamilya namin, di ba? Kuya Sibay, matanda na si Lola. Masama pa ang pakiramdam. Natatakot ako. Baka magbago ang kasal natin. Baka hindi niya kayanin. Hindi mo ba talaga alam? Kapag ginawa mo to, tutulungan ka pa ba ni Lola? Sa kulungan ka na lang mangarap. Yu Hingbiao. Narito.
Ipag-utos sa lahat ng departamento, itigil ang pakikipagtulungan sa Jiang. Sage, Bosibay, hindi mo to dapat gawin sa akin. Akala mo ba, Songrunyan, magpapatawad sa iyo sa pagtataksil natin. Yan, makinig ka sa akin. Ginoong Bo, ang yan mo. Ay namatay na sa sunog 5 taon na ang nakalipas. Tawagin mo na lang akong Xiaoru. Yan, alam kong ikaw si Yan. Bakit ayaw mong aminin? At ang tigas ng pakikitungo mo sa akin. Anong nangyari sa sunog noon? Ginoong Bo, maging disente ka. Malapit ba tayo? Masamang daday, huwag mong saktan si Mommy. Kapag sinaktan mo si Momay, hindi kita tatanggapin bilang daddy. Ako rin. Ako at si Huinsin, ganoon din. Hindi ko sinasaktan si mommy niyo. Yan, makinig ka sa akin. Droga ang ipinainom sa akin noon. Songrunyan, huwag kang maniwala ulit. Hindi ko siya binigyan ng droga. Ilabas niyo ang babaeng baliw na yan. Ginoong Bo, una. Hindi ako si Yan. Pangalawa, huwag mong isisi lahat sa droga. Akala mo ba gumagawa tayo ng short video? Totoo ang sinasabi ko. Alam kong ikaw si Yan. Bakit ayaw mong aminin? Hindi ako, kaya hindi. Yan. Kung sabi ni Momay hindi, edi hindi. Sige, hindi ka nga. Huwag mo akong titigan ng ganyan. At huwag kang magsalita ng ganyan, hindi tayo close. Mga anak, sino ang gustong umuwi kasama ni Mommy? Ako. Ako rin. Ito. Lele, gutom ka na ba? Dadalhin ka ni daddy kumain ng masarap, gusto mo? Talaga? Yehey. May daddy na rin akong maghahatid sa akin para kumain ng masarap. Masamang bata, ikaw na naman. Mag-sorry ka agad sa kapatid ko. Sabi ng mommy ko. Kayong mga batang di pinagkakagusto ng kahit sino. Wala kayong daddy na maghahatid sa inyo para kumain ng masarap. Wala ring daday na magtatanggol sa inyo. Hindi kita takot. Mga anak, talagang gusto nilang may kasamang daddy palagi. Masyado ba akong makasarili? Dinadala ko sa kanila. Ang mga problema ng matatanda. Iwan muna natin ang problema na matatanda. Bihira lang magsama-sama ang pamilyang ito. Huwag nating sirain ang saya ng mga bata, okay? Sige na, kumain muna tayo bago umalis. Daday, talaga bang dadalhin mo kami kumain ng masarap? Daday, pag may nang api sa amin, ipagtatanggol mo ba kami? Ipagtatanggol ko kayong lahat, pati si mommy palagi. Wala nang mga api sa inyo. Kung may mga api pa, hindi ko siya palalampasin. Ang bait mo, daday, mahal kita. Sigurado akong siya si Yan. Yung tingin niya at yung pagkainit ng ulo niya parehong-pareho pa rin. Pero bakit ayaw niyang aminin? Nagalit ba siya nang malaman? Ang kasal ko kay Jiangilin? Yu, mahilig pa ba si mommy sa yellow roses ngayon? Si Mommy ngayon, wala nang gustong bulaklak, alahas na lang ang gusto. Ipa-deliver mo sa akin lahat ng alahas sa buong mall. Dadalhin kayo ni daddy kumain ng masarap, gusto nyo? Yehey. Busibay, kung gagamitin mo ang mga bata para ipang-blackmail sa akin. Pagsisisihan mo yan. Maligayang pagdating Ginoong at Ginangbo. Maligayang pagdating sa mga bata. Ginoong Bo, unang bises ninyong dumalaw, napakalaking karangalan po. Ito po si Ginang Bo. Ako nga po. Hindi ako. Tayo na at umupo. Tuloy po kayo. Ginoong Bo, ano po ang gusto ninyong kainin? Yan, tignan mo. Ano ang gusto mong kainin? Balita ko, ang pinakamayaman na ito, kahit bata pa, hindi mahilig sa babae. Sa loob ng maming taon, isa lang ang kasama niya, si GNG Jiang. Ay, siguro ito na nga siya. Talagang paborito, nakapagmamalaki pa kay Ginoong Bo. GNG Jiang, kami po. Yan, Song. Pasensya na GNG, Song, nakalimutan ko. Okay lang, mag-order na tayo. Pork ribs na may pinya po. Fried chicken leg. Braised shrimp at boiled vegetables.
Momay, ayaw ko ng gulay. Nan. Mabait. Yan, bumiti siya sa akin. Hoy, ma. Ano? Nawala si Lola? Pupunta muna ako sa ospital. Babalik ako mamaya. Si Lola Bo. Sige, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik para sabihin kami. Hindi delikado kung kayo lang. Ginoong Lee. Pakisuyo ang asawa at anak ko. Talagang asawa't anak, swerte ko ngayon. Ginoong Bo, huwag kayong mag-alala, asikasuhin ko sila. Ginoong Lee, ito muna. Kung kulang, magdadagdag ako. Sej. Sabihin sa kusina, unahin itong order. Ginoong Lee, kung may gagawin kayo, sige po. Tatawag ako kung kailangan. GNG, Song, kayo at ang mga bata, sandali lang po. Malapit na may handa ang pagkain. Sige, salamat. Momay, ganito ba ang buhay ng mayamang binata? Mommy, hindi kita pinapayagan na kilalanin si Daddy. Galit ka ba sa akin? Mommy, ikaw lang ang mahal ko. Ang bait mo talaga. Magandang ete, bigyan mo muna ako ng malaking chicken leg. Saj. Salamat, magandang ete. Yung juice parang ngiti mo. Ang tamis. Magandang ete, ang galing at masipag mo. Hula ko. Malapit na ang magandang kapalaran mo sa pag-ibig. Salamat, baby. Salamat. Mukhang masaya ang mga bata. Sa mga pagkain at serbisyo, gawa kang super yay card para sa akin. Salamat sa pagkilala, young master. Ayusin ko po yan. MS Song. Ang galing mo maglaki. Ang mga bata. Ang cute as sweet nila. Sino mag-aakalang anak sila ng pinakamayaman? Talaga, hindi tulad ng iba na hindi kayang pantayan ang yaman. Patungkol sa asal at pagugali, lalo na, malayo ang agwat. Nga. Ma. Tingnan mo ang pagbabago ni Chan Chan at Sinsin. Magaling talaga si MS Song. At napalaki niya ng maayos ang bata. Ang pinakaimportante, gusto ni Sibay. Huwag mo na silang pakialaman. Lola. Saj. Tawagin niyo na si Lola. Hello, Lola. Nawawala si Lola sa ospital. Naglalaro bang hide and seek sa doktor? Mabait na bata. Namiss ko kayo, kaya dumalaw ako. Hello, Grandma. Ang babait ninyo. Hello, Grandma Bo. Anong Grandma Bo? Hindi anak yan ni Sibay. Ampon yan ni MS Song. Anong ganmabo? Di maganda pakinggan. Mula ngayon. Tulad nila, tawaging daddy, grandma, at lola. Nagkakagulo na sa ospital sa paghahanap sa inyo. Tapos dito kayo tumingin-tingin sa mga apo. Nageklamo na naman ang pamilya Jiang, kaya dumiretso na ako. Grat Bo, Lola Bo, pasensya na sa abala. Gabi na. Uwi na muna kami ng mga bata. Be, Dede. Be, Grandma.
Tumigil. Anak din yan ng akin, di mo sila pwedeng kunin. Alam kong di sila basta-basta magpapakawala sa mga bata. Kailangan maging matapang sa harap niya. Ulitin mo yan. Ang kapal ng mukha mong sabihing anak mo sila. Nang inaapi sina Tian at Singsin. Nasaan ka? Ako. Kung may konting pagmamalasakit ka lang sa kanila. Matagal mo nang napansin ang kakaiba nila. Ako. Kung may konting pagmamalasakit ka lang sa kanila. Hindi sana ganun kalakas ang loob ni Jiang Ilin. Anong karapatan mong maging ama nila? Ngayon gusto mo pang kunin sa akin si Naiuyo at Lele. Panaginip lang yan. Ako. Ang taray ni Mommy. Natatakot pa nga si Daday sa kanya. Kaya nga napakabait namin, hulaan niyo kung bakit. Talagang baligtad na ang mundo, pinag-aasawa siya sa iba. Ayaw niya, ngayon siya na ang lumapit, siya naman ang ayawan. Hindi ako dito para agawin ng mga bata, ang ibig kong sabihin. Hindi mo maikakaila na anak ko rin sila. Hindi ko naman ikinakaila. Kaya. Pwede na ba tayong umalis? Ako. Yan. Ano nang gagawin natin? Maliit na bagay lang to, di mo magawa. Ako na, ma. Lola. Ma. MS Song, nabala ka pa, pasensya na talaga. Pagtanda, pabigat na lang, inis pa sayo. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganoon. Mahal na mahal po kayo ng mga bata, nag-aalala sila. Nga po Lola, gusto naming gumaling na kayo agad. Opo Lola, magpagaling po kayo, kasama namin kayo. Lola, magpahinga po kayo ng maayos. Mabubuti kayong lahat. Lola, nagkukunwari ka ba? Ikaw talaga, matalino. Lola, huwag kayong mag-alala, malambot ang puso ni Mommy. Tuan, di ba't pinakainggit ka sa laruan ni Tian? Tara, sa kwarto niya tayo matulog ngayon. Sandali lang tayo maglaro, babalik din ako kay Mommy. MS Song, kasalanan ko, nalito na ang matanda. Dahil sa utang na loob ko kay Yilin at akala ko. Siya ang tunay na ina ng mga bata. Kaya nitong mga nakaraang taon, pinilit ko si Sibay na pakasalan siya. Huwag mong sisihin si Sibay. Lola, magpagaling po muna kayo, huwag masyadong mag-isip. Nalinlang din po kayo ni Jiang Ilin. Kung si Boss Bo naman, kung ayaw niya, sino ba ang makakapilit sa kanya? Ako. Pwede bang magstay ka pa ng ilang araw kasama ang mga bata para samahan ako? Ito, Naku Momay, samahan mo naman si Lola ng ilang araw. sige, pero may paunang sabi ang mommy ha. Pagkalipas ng ilang araw, uuwi na tayo sa sarili nating bahay. Okay Momay, saan ka pumunta susunod kami rin. Sombro niyan, ganoon din ako. Saan ka pumunta susunod ako, ang tagal kong hinintay na makita ka. Sa huling bahagi ng buhay ko, huwag mo nang isipin na iiwan kita. Mommy, gusto ko matulog kasama mo, miss na miss kita. Gusto ko rin matulog kasama si Mommy. Ako rin. Sige, mamayang gabi lahat kayo matutulog kasama si mommy. Pero dapat mabait kayo at sumunod, alam nyo ba? MS Song, hahanap ako ng malaking kama para sa inyo. Salamat po sa abala, Tita Sun. Tara na. Boss, pakiramdam ko, based sa ugali ni MS Song, medyo mahirap para sa'yo.
Boss, sa tingin ko. Sa panahon ngayon, ang mga batang nagmamahalan. Kung hindi nagbibigay ng bulaklak ay regalo. Kung hindi alahas, bahay o sports car. Sabi mo naman hindi ka nagkukulang sa pera, ibigay mo na lang. Pwede bang ikumpara ang mga babaeng yon kay Nyanyan? Kung noong araw pa to, baka tatanggapin pa niya. Pero may hindi pagkakaunawaan siya sa akin ngayon kung ibibigay ko sa kanya. Naniniwala ka bang ihagis niya yon sa noko? Talagang hindi ako naniniwala, ang bigat-bigat ng sports car at bahay. Aya pa ba niyang ihagis sa nomo? Tio Biao, nakapag-girlfriend ka na ba? Ilan na? Ako. Hindi pa ako nakakatagpo ng para sakin. Eh di hindi ka pa nakapag-girlfriend. Sa mga bagay na hindi mo eksperto, huwag kang masyadong magsalita. Tingnan mo ang sinabi mo, hindi pa ako nakakakain ng baboy. Pero hindi pa ba ako nakakita ng tumatakbong baboy? Di ba ganoon ang palabas sa mga short drama? Kung may hindi pagkakaunawaan, ayusin mo na lang. May paraan ka. Meron talaga akong paan. Dadalhin ko ang ilan. Mali, anyayahan ko ang ilang screenwriter. Anyayahan ko silang bumalik. Tanungin mo sila kung paano sila nagmamahalan. Di ba tapos na? Wala nang babaeng hindi masosolusyonan ng alahas, mamahaling sasakyan, o mansyon. Umalis ka. Mula sa pool, ang matatapang na babae ay natatakot sa lalaking mapilit. Basta't wala kang hiya at magpumilit ka sa kanya, hindi na siya makakatakas. Hindi angkop ang sitwasyon ngayon. Baka kailanganin sa hinaharap. Gantimpala. Boss Bo, sa ganda at pangangatawan mong yan, at yaman mo pa. Bakit ka pa magpapakumbaba? Palitan mo na lang. Umalis ka. Kung mahal ka ng babae, saka siya magsiselos at magagalit. Tama ka. E paano kung nagalit? Maaming dapat tag-aralan pagdating sa pakikitungo sa babae. Halimbawa, pag nagalit siya, akala mo problema eh. Pero problema B pala. Kung hindi mo naunawaan at nalutas mo ang problema eh. Lalabas ang problema C. Diretso na. Ayon sa kasabihan, ang nagkalas ng buslo, siya ring maglulutas. Kailangan mong hanapin ang ugat ng problema. Kuya Sibay, pinatawad mo na ako, di ba? Alam kong hindi mo ako kayang saktan. Jenny Lynn. Napakahiya mo. Ginawa mo ang lahat para lang makapasok sa mayamang pamilya. Nalaman ko na rin ang tungkol kay Lola. Ikaw ang nagnakaw ng Jane pendant niya niyan. Niloko mo si Lola. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ako ang unang nakakilala sa'yo, bakit si Songrun yan? Ang nakuha ka. Ano ang meron siya na wala ako? Buntis nga siya ng hindi kasal. Kinamumuhian ng lahat. Kung hindi mo siya siniraan at ninakaw ang anak niya, noon pa sana siya ang ginang ng pamilya mo. Hindi siya magdudusa at maghihirap. Nakakadiri ka talaga. Ako, Kadiri. Sasabihin ko sa'yo, hindi mo na siya maibabalik kailanman. Sino ka ba? Hindi porket sabi mo mangyayari. Alam mo ba kung gaano ako kamuhi ng batang yan? Alam niyang may nangyari sa tin, hindi kanya kailanman patatawarin. Hindi kita hinawakan kailanman. Nang gabing nilason mo ako, kasama ko si Nyanyan. Sa buong buhay ko, siya lang ang babae para sa akin. Eh ano naman? Sino pa ang nakakaalam bukod sa tin? Alam kong hindi kita hinawakan. Talagang hindi ko siya hinawakan. Bosibay, niloko mo ako. Songrun yan, ang linta mong bata ka. Hindi ka talaga mapakali. Nang kuhanin ko ang anak mo sa tiyan mo, bakit hindi ka namatay sa sakit? Ano? Sabi ko. Noon pa, sinadya kong hindi bigyan ng anestesya ng doktor. Para masaktan siya ng buhay, tapos sunugin. Gago. Jayangilin. Itinuring kitang pinakamatalik na kaibigan. Bakit mo ginawa to sa akin? Bakit? Dahil naiinggit ako at galit sa'yo. Bakit lahat?
Ika lang ang gusto. Dahil dyan, Kuya Biao, tawagan ng legal, gusto kong pahirapan itong babae. Sa loob ng bilangguan, Sage, Musibay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo to. dalhin na siya. Bosibay. Pasensya na pag naaalala kong nagdusa ka. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. anong ginagawa mo? Yan, sampalin mo ako, gago ako. Sampalin mo ako hanggang gusto mo, basta mawala galit mo. Kahit anong gawin mo, tatanggapin ko, basta wag kang umalis. CJ, 5 taon na ang nakalipas, sinabi mong buntis ka. Mabaliw na ako sa tuwa. Bigla ka namang nawala. Wag kang umalis, sige. Alam mo ba, nitong 5 taon, nababaliw na ako sa paghahanap sa'yo. Ang tanga-tanga ko. Naniniwala pa ako kay Jiang Ilin. Buti na lang at bumalik ka. Yan, nitong 5 taon. Araw-araw kitang inaalala. Mahal, kain ka ng itlog. Aksidente lang kami. Si Mommy ang tunay na pag-ibig. Kayong 5. Saan kayo pupunta? Sa tingin ko, kaming 5, ay mga napulot lang. Paalam. Ano to? Huwag kayong tatakbo. Mahal, hintayin mo ako. Ginoo, may problema. Umalis na si Mrs. Ano? Umalis na nanay ko. Ginoo, parang kasama ang 5 bata kagabi. Anong sinabi sa akin? Kapag may asawa na, nakakalimot na sa nanay. Narinig ko yon at parang tama naman. Kaya sumama na ako sa mga bata. Ingat kayo. Tara na sa dagat. Gusto niyo akong iwan? Di pwede.